At the time when hindi pa lumalabas si Francis as a rapper, I am already doing my writing already. I'm doing my writing Pero already. for rap talaga yun. sir. Yeah. Usap-usapan na naman ngayon ang post ng page ng Donggalo Records na nagsasabing, noong araw, nung sinabi sa amin ni Kuya Drew na yapusin namin si Kiko bilang hari ng rap sa Pinas, sinunod namin siya, ganyan namin kamahal ang idol namin. Pero nung sinabi ni Kiko sa inyo na yapusin si Andrew E. bilang isa pang hari sa Pinas, minaratan nyo siya, ganyan nyo kamahal ang idol nyo. Ito ay tila dahil sa hindi pa rin matapos-tapos na debate na kung sino nga ba ang hari ng hip-hop sa Pinas, si Andrew E. o si Francis M. Ito ay pagkatapos kumalat ang interview ni Andrew E. sa Cloud Chaser Podcast kung saan sinabi niya na siya ang nauna kay Francis M. Imagine mo, no? Just imagine. Francis Magalona, my kumpare, came to be a rapper, known to the industry as a rapper way back 1989 na. Okay? 1989, imagine that. 1989, at saka pa lang siya how do you say? Came out to the public as a rapper. Yeah, as a rapper. 1989. So, before 1989, put your little imagination on that. Before 1989, wala pang rapper. Kasi siya pa lang ang unang nakikita ng tao na nagra-rap sa TV. 89. Where's 88? Where's 87? Where's 86? Where's 85? So from 85 to 88, that was me. At the time when hindi pa lumalabas si Francis as a rapper, I am already doing my writing already. I'm doing my writing Pero for already. rap talaga yun. sir. Yeah, I'm doing writing already. So, after the writing, 87, 88, I'm already doing my performance on public. Na wala pang rap sa Pilipinas. Wala pa. So, Ngunit tila ito ay saliwa sa kanyang sagot sa tanong ni Tony Gonzaga sa kanyang programang Tony Talk. Kasi dalawa ang legend ng Pinoy rap. Okay. Francis M. and Andrew. Yeah, may kumpare. Sino ang nauna? Nauna siya. His album came out September. My album came out December. So 3 months siyang ahead. Pero ayon naman sa isang page na recognize, kung rap lang ang pag-uusapan, sina Vincent Dapalong at George Javier ay isa sa mga kabilang sa mga naunang nag-rap sa Pilipinas. Pero noong 1980s ay hindi pa talaga tinatangkilik ng mga tao ang rap. Di mapakali para kang kitik-kitik. Ako ay merong sasabihin sa inyo. Sa tagal na nitong pinagdidiskusyonan ng mga tao, ay naging topic na rin ito sa ibang podcast at interview ng ibang sikat na mga rapper tulad ni Bugoy na Koykoy at ng Diced K9. Sis M o Andrew E? Andrew E. Oh, bakit? Kasi yun ang kinalakihan ko eh. Hindi masyadong tumama yung music ni Francis M. sa amin. Pero hindi ko sinasabing mas magaling si magaling si ganyan. Doon ka lang mas pamilyar. Oo, mas familiar ako eh. Reference Mas mo lang. naka-relate ako kay Andrew E. dati. Yeah. Okay. Yeah. Isa siya sa mga influence mo pagdating sa rap. Isa din, hindi pagdating sa rap, mas sa life. Minsan tinitingnan ko rin yung mga ibang galawan niya. Okay. Hindi naman siya masyadong mentor sa akin. Pero nasa maikling time na nagkasama kami, marami akong na pick up na Matalino sa pera si Andrew E. Matalino si Negosyante. ewan ko lang pagdating sa pera, pero yung akala ng mga tao kengkoy lang siya. Hindi, malalim din siya. Malalim siya. Malalim si wisdom. Mayaman yan, boss. Malalim siya. Matalino siya. Marunong siya umano. Francis M. is an artist kasi. He was like mastering his craft. And si Francis M. kaya niyang, he was like a chameleon. Nung time na medyo patay ang ibang genre nun at malakas ang rock, ang bilis niyang na-shift na parang if you fuse ko tong rap ko to funk. Kaya lumabas siya nung
album niya na The Freeman, tsaka yung meron akong yung album na yon, di ba? Tsaka yung Kaleidoscope World, di ba? So, he's an artist talaga. He's the master of his craft. He's the king of that rap. Sino nga ba talaga ang hari ng hip-hop sa Pinas? Si Francis M. o si Andrew E? Dapat pa nga ba itong pagtalunan ng mga tao? Ano sa tingin nyo?